Ayan, mapagpalang umaga mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa umagang ito sa binibigay niyang karunungan para maipalaganap ang kanyang mabuting balita at ang pagtuturo patungkol sa church planting. Kahit nasa kabila ng pandemic o pandemya na ating pinagdadaanan, gumagawa ng paraan ng Banal na Espiritu upang maipalaganap ang kanyang mabuting balita at magawa yung mandato na ibinigay ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. So, ako po si Pastor Dennis Santa Ana. Ang church ay sa Quezon City. Isa sa master trainer ng 222 Church Multiplication Network na network ng DCPI, Dynamic Church Planting International. Tayo po ngayon ay nasa ating kurso na House Church Planting at nasa pang-apat na lesson at step 3 patungkol sa House Church Planting. Our lesson is about, sabi rito, pagpapalago ng bukrin o pagpapalago ng Ebanghelyo ng Panginoon. Sa bahaging ito ng ating pag-aaral, ang tagapagtanim ng simbahan ay nakapagtanim na. Ayon dun sa mga una nating narinig. At nasa ibaba nun, nakapagsimula na ng mga pagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon, ang kaligtasan sa mga tao na nangangailangan nito. At habang nagpapatuloy sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa mga tao o lugar, pinag-aaralan naman niya ang patuloy na pagpapalago. Ando na po tayo ngayon sa pagpapalago noong salita ng Diyos na naitanim doon sa puso ng tao. So may dalawang layunin po ang ating pag-aaral. Una, matutunan ang mga pagkaing malambot para sa mga bagong mananampalataya. Ang isang infant o bata ay meron lamang dapat na pagkaing angkop sa kanya na kaya niyang i-digest o kayang tunawin, kaya niyang dalahin. So, ayun po yung unang layunin ng ating pag-aaral. Matuto tayo na pakainin yung mga bagong mananampalataya ng hindi malalalim na aral sa salita ng Panginoon. Pangalawa ay matutunan ang pagkain ng buo o para sa mga matatagal ng mananampalataya, yung mga solid food na. Yan po yung dalawang layunin ng ating pag-aaral. May mga panuto po tayo sa ating pag-aaral. Una, marami at may mahalagang talakayin. May 7 po tayong pag-uusapan patungkol po doon sa malambot na pagkain. Pangalawa, gumamit ng paggalaw o pagkilos upang mas attraction doon po sa mga nakikinig. Dalawang layunin ng pag-aaral na ito. Unang binanggit ko kanina, matuto sa pagkain ng malambot na pagkain. Ang tinutukoy po dito mga kapatid, doon sa malambot na pagkain, ito yung mga simulaing aral sa Biblia. Tulad ng kaligtasan, bautismo, panalangin, yung rapture o yung pagdagit ng Panginoon. Ito yung mga pundasyong aral at yung mga aral na magiging pundasyon ng mga makikinig ng salita ng Panginoon. Hindi dapat ito nawawaglit na unang ipapakain doon sa mga unang mananampalataya. Yung pangalawa, yung binanggit ko kanina, matapos matuto sa pagkain ng matitigas na pagkain, ang ibig sabihin naman nito mga kapatid ay dadako na tayo doon sa medyo malalalim na doktrina ng Biblia upang sila naman ay patuloy na lumalim sa pananampalataya. Bawat doon sa 8 module ng DCPI ay mayroong mga biblical principle. At dito sa House Church Planting ay may mga biblical principle tayong gagamitin. Ang ating biblical principle na gagamitin ay yung the mission principle. Ang nilalaman nito, ito yung nagsasabi na ang panggitnang gawain ng isang bagong simbahan ay laging may kaakibat na pagtulong sa mga tao upang makilala at magtiwala sa Panginoong Hesus at lumago bilang kanyang tagasunod. Yung mission principle, pinapakita dito na yung church na natayo o yung iglesia na natayo sa pangalan ng ating Panginoon, ang pangunahing gawain nito ay dalahin sa paglago, sa pananampalataya, yung mga Kristiyano na mga tumanggap kay Kristo. Kaya mahalaga yung matutunan nila yung pagkain ng malambot na pagkain. Pangalawa, matutunan nila yung pagkain ng matitigas na pagkain. Ang dakilang tagubilin sa uutos sa Mateo Kapitulo 28, mga talatang 18 hanggang 20, ay nagsasabi na gumawa ng mga disipulo o tagasunod. Sinabi ng Panginoon, turuan ninyo sila na sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Ito ang magiging pangunahing bahagi ng ating aralin sa bahaging ito. Doon sa una pa lang po, doon sa unang layunin. Ang pagkukunan natin ang diin yung sinasabi dito sa Mateo 28, verse 18 to 20. At gusto ko po itong bigyan ng diin bago ako magpatuloy mga kapatid. Ang inuutos dito ng Diyos ay magdisipulo. At walang ibang mabisang paraan para makagawa ng disipulo ni Kristo
ang mabisang paraan ay ang magtayo ng mga simbahan sa bawat tahanan. So, ito yung mabisang paraan para makapag-disciple. Sabi rin po sa Aklat ng Korinto, Kapitulo 3, ang talatay 6, sabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Kung maunawaan natin sa mga talatang ito, mga kapatid, mayroong team. Mayroong magkakasama na gumagawa. Pero ang binibigyan ng diin doon ni Apostol San Pablo, yung Diyos na nagpapalago, nung salita ng Diyos na maririnig ng tao at tinanggap ng tao na sumampalataya kay Kristo. Ang trabaho nating mga tagapagtayo ng iglesia, mangaral, maglagay ng pundasyon ng pananampalataya kay Kristo sa pamagitan ng kanyang mga salita at bahala na si Kristo, bahala ng Banal Espiritu na palaguin yung salita na kanilang marinig. So, mayroon din pong sinabi sa Hebreo chapter, Kapitulo 5, ang talatay 12 hanggang 14. Sabi rito, dapat sana yung mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulaing aral ng salita ng Diyos. Ang dapat sana sa inyo'y matitigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa ang inyong kailangan. Ang nabubuhay sa gatas ay isang gulpa, wala pang muwang tungkol sa mabutit masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang na, sanay na sa pagkakilala ng mabuti at masama. Tulad ng sinabi ko kanina mga kapatid, yung una kong sinaysay ng mga pangungusap, mayroong tamang pagkain sa isang bata o sanggol pa lang. At meron din tamang pagkain kapag siya ay tumatanda na o nagkakaedad na. So ito yung pamamaraan na dapat ginagawa ng mga tagapangaral ng salita ng Panginoon para matiyak na lumalago at sa pananampalataya at pagtitiwala yung mga taong nataniman ng salita ng Diyos. Pasok po tayo dito sa ang malambot na pagkain. Ang panimulang aralin para sa mga bagong mananampalataya ay kukunin natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 2. Kung ating matatandaan, ito ang panimula ng pagkakaroon ng mga mananampalataya sa Panginoong Hesus at sila ay unang tinawag na Kristiyano sa Aklat ng Mga Gawa. Sa lugar ng sila ay unang tinawag na Kristiyano o Antioch. Ngayon ay bahagi na ng bansang Turkey. Mayroong 7 pangunahing utos. Ang mga utos na ito ay sumasakop sa mga panimulaing kaalaman na dapat maituro sa mga mananampalataya. Ito ang magsisibing panimula at pundasyon ng buhay pananampalataya. 7 aral para po dito sa malambot na pagkain na magiging pundasyon ng bawat tao na makaririnig ng salita ng pagtatanggap sa aral ng Panginoon. Ito yung mahalagang bagay na unang dapat natututunan lahat ng unang tumanggap kay Kristo. Sabi dun sa Gawa chapter Kapitulo 2 ang mga talatay 38 at saka sa Lucas chapter Kapitulo 11 ang mga talatay 1 hanggang 10, hindi na natin siya babasahin lahat. Pero ang gusto kong bigyan ng diin ay yung dito sa Gawa chapter 2 verse 38 o Kapitulo 2 ang talatay 38. Ang sabi rito, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan at magbabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Ang unang aral patungkol sa malambot na pagkain, magsisi at maniwala. In English, repent and believe. Yun yung unang pangungusap na lumabas sa bibig ni Pedro nung tanungin siya ng mga taong nasa kanyang kapaligiran kung paano sila maliligtas. Ang sabi ni Pedro, mangagsisi kayo at manampalataya sa Panginoong Hesus. Yung sinasabing pagsisisi, sabi sa English, ito yung, ang meaning ng repent is to change your mind. To change the direction of your mind. Ibig sabihin nun, magbago ng pag-iisip. Ibig sabihin nito, binibigyan diin ni Apostol San Pedro ang kahalagahan ng pagsisisi. Ibig sabihin yung mga luma mong yung mga nagawa mo na nung una ay dapat mong pinagsisisihan at binabago mo na yung takbo ng iyong kaisipan. Na kung dati laman ang isip ng taong hindi pa mananampalataya ay kasalanan, pangangalunya, pandaraya. Pag tumanggap na siya kay Kristo, dapat na niyang pagsisihan yon, babaguhin na yung takbo ng kanyang kaisipan. Kaya sabi ni Pedro, pagsisihan ninyo talikdan. Hindi niya pinaghiwalay. Pagsisihan ninyo talikdan. Ibig sabihin kasi, ulitin ko, ang ibig sabihin ng pagsisisi ay pagbabago ng isip. Alam nating lahat na upang maligtas ang isang tao sa kapahamakan ay kailangang mapatawad sa kanyang mga kasalanan. Wala na pong ibang dapat gawin upang maalis ang tao sa kasalanan.
Noong ang tao'y magkasala from the beginning, gumawa sila ng maraming mga paraan para maligtas sila. Nagpadala ang Diyos ng mga propeta, ng mga tagapagligtas na tao, pero walang sino mga makapagliligtas sa kanila. So anong ginawa ni Jesus Christ? Nagbigay din ng utos ang Diyos para ng batas ang Panginoon para yung susunod noon maligtas, pero walang nakatupad. So ang ginawa ng Diyos, Ama sa langit, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ para siyang magiging tulay ng tao patungo sa Diyos. Nasasampalataya lang tayo sa Kanya, pagsisisihan yung ating mga kasalanan, para tawarin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Yun po yung sinasabi doon sa Aklat ng mga Gawa, ang Kapitulo 2, ang mga talata po ay 38. Pero dito po sa binabanggit sa Lucas chapter 19, verse 1 to 10, ito yung kasaysayan ni Zaccheo na tinawag ng Diyos. Isang tao na tingin ng komunidad ay isang taong lubhang makasalanan na wala ng pagkakataon na maligtas. Walang pag-asang maligtas. Pero dahil na-encounter niya si Jesus Christ, ang sabi ni Zaccheo sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon kay Zaccheo, bumaba ka riyan. Tutuloy ako sa iyong tahanan. Nung sabihin nyo ni Jesus Christ, nagkaroon sila ng encounter, nagkaroon sila ng pag-uusap, ito yung nagkaroon ng pagkakataon si Zaccheo para sumampalataya sa Panginoong Jesus at naligtas si Zaccheo. Hindi lamang si Zaccheo, kundi yung kanyang buong sambahayan. Ang buong sambahayan ni Zaccheo ay naligtas. Bakit? Nabigyan ng din ni Jesus Christ, sa panahon na yun, ang tao kinakailangan magsisi. Gaano man kasama ang tao, ang paraan lang para maligtas. Wala nang iba. Pagsisihan at talikdan ng mga kasalanan. Pangalawa, magbabautismo. Sabi dito sa Gawa chapter 2 verse 38 pa rin hanggang 41, kasama sa mga utos sa tagubilin sa atin ng Panginoon ay ang magpabautismo bilang pagsunod sa halimbawa ng Panginoong Hesus na siya ay nagpabautismo kay Juan Bautista. Ang ibig sabihin mga kapatid, ang biblical symbol ng bautismo, ito yung ating paghuhugas doon sa ating mga kasalanan. Kaya ang tao ay inilulubog. Ang bautismo kasi po ang ibig sabihin ng bautismo ay to emerge, ilubog. Hindi siya wisik na ating nakagisnan, kundi siya ay ilulubog at iaahon muli. Ang simbolo po ng paglubog ay pagkamatay doon sa iyong lumang pagkatao. Din ang simbolo ng pag-ahon mong muli ay pagkabuhay sa iyong muling bagong pagkatao. So si Jesus Christ nagbigay ng halimbawa. Sabi ni John the Baptist, Panginoon, hindi kita babautismuhan. Ako ang dapat mong bautismuhan. Ano sabi ni Jesus Christ sa kay Juan Bautista? Juan, hayaan mong ganapin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Diba? Hayaan mong ganapin natin ang inuutos ng Panginoon. So, ang pagbabautismo, mga kapatid, hindi siya kaligtasan ha. Ang kaligtasan ay ang pagsampalataya sa Panginoon. Ang pagbabautismo ay pagsunod sa utos ng Diyos. Kasi sabi doon sa Mateo chapter 28, verse 18 to 20, turuan ninyo sila na ganapin ang lahat ng pinag-uutos ko. Walang aalisin. Walang idadagdag. Kundi ang sabi doon, turuan nyo sila sa lahat ng mga pinag-uutos ko. Yun yung pangalawang pundasyon ng isang bagong mananampalataya. Una, magsisi. Pangalawa, magbabautismo. Pangatlo, manalangin. Sabi pa rin sa verse 42, mababasa Gawa chapter, kapitulo 2, mga talatang 42, na ang mga naging mananampalataya sa Jerusalem ay nanatili sa turo ng mga apostol sa pagsasama-sama at sa pagpipira-pirasyon ng tinapay at sa pananalangin. Ang panalangin, mga kapatid, ito yung pakikipag-ugnay natin sa Panginoon. Hindi siya lang basta paghingi para sa iyong personal na pangangailangan. Ito yung maling aral na nakagisna natin, na ang panalangin ay paghingi lang. Pero ang panalangin, mga kapatid, ito yung tuwirang pakikipag-ugnay sa Panginoon. At ito ay isang mataas na antas ng pagpupuri sa Diyos. Dalas kong naririnig kapag ikaw ay gumagamit ng sabon na yun, pwede ko bang banggitin o babanggitin ko na. Yung sabon na Safeguard, pag ikaw daw ay gumamit nun, 99% ay hindi ka makakapitan ng germs kasi mayroon kang protective shield. So, parang joke lang naman yun. Bakit magkakaroon pa rin ng germs? Bakit binanggit ito, mga kapatid? Sa ating mga mananampalataya, kaya napakahalaga nitong pangatlo na ang tao ay tinuturoang manalangin. Kasi habang ikay nananalangin, yung kapangyarihan ng banal na espiritu ay bumabalot sa iyo para hindi makagawa si Satanas sa buhay mo. So habang nagpipray ka ng nagpipray, yung kapangyarihan ng Diyos nasa sayo. Hindi ka kayang galawin ng masama. Hindi ka kanya kayang igupo sa kasalanan kasi protektado ka ng kapangyarihan ng Panginoon. Sabi sa Mateo chapter 6 o kapitulo 6, mga talatang 9 hanggang 13, hindi ko na siya babasahin. Yun yung, hindi siya prayer ha. Kapag binasa mo yung Mateo kapitulo 6, mga talatang 9 hanggang 13, pattern of prayer. Hindi sinabi ni Jesus Christ na, ito yung panalangin, ito ang tama. No, ang sabi ni Jesus Christ doon, ganito
kayo manalangin. Hindi ko na siya babasahin. Sa mga susunod na pag-aaral, dapat natin mapag-aralan to. Ito sa pattern of prayer. Pinakita doon halimbawa, for example, yung salita na, Ama namin nasa langit ka. Anong ibig sabihin doon? Tiyakin mo na kapag tatawag ka sa Diyos Ama, mayroon kang tuwirang relationship sa Kanya. Pangalawa, sambahin ang pangalan mo. Kaya sabi ko kanina, ang prayer, hindi lang paghingi. Ito yung mataas na antas ng pagpaparangal sa Panginoon. Kasi bago ka humingi, pinapasalamatan mo muna ang Panginoon. So, nakapaloob doon yung pattern, paraan ng panalangin. Pang-apat na po tayo. Sa 7 aralin patungkol sa malambot na pagkain, pag-ibig. Ang pangunahing utos ng Panginoong Hesus, pang-apat po yung pag-ibig. Ang pangunahing utos ng Panginoong Hesus ay ang pag-ibig. Una ay sa Diyos, buong puso, isip at kaluluwa. Pangalawa ay sa kapwa-tao, katumbas ng pag-ibig sa sarili. Yung 10 utos na binigay ng Panginoon, ng Diyos, Ama kay Moses sa Mount of Sinai, mga kapatid, ay walang nakatupad kahit isa. At kung ating pag-aaralan siya, yung 10 utos na yun ay nahati sa 2 utos na lang, nahati sa 2 salita sa pamagitan ng 1 utos. Yung una, sa 10 utos, yung una hanggang 4, yun ay utos ng Diyos patungkol sa Panginoon, patungkol sa Diyos. Yung number 5 hanggang number 10, utos naman yung patungkol sa kapwa. Pagdating mula po nun sa bundok ng Sinai, hanggang ilang dekada ang lumipas, walang nakatupad sa 10 utos. Pag nung magkatawang tao si Jesus Christ, pinaliwanag niya ito. Ang sekreto lang nito, yung pag-ibig. Una, sabi doon, yung unang utos hanggang 4, sabi doon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong lakas ng Diyos. Yun yung unang utos. Na ang Diyos yung unang mong iibigin. Pangalawa, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, yun po yung utos ng Panginoon. Ito yung napakahalagang utos sa ating mga mananampalataya sa panahon na to, na ang mga tao ay tubuan ng totoong pag-ibig sa Diyos. Kasi kapag may pag-ibig siya sa Panginoon, hindi siya gagawa ng kasalanan. Kapag may pag-ibig siya sa kapwa, hindi niya sasaktan ang kanyang kapwa. Yun po yung pang-4. So, panlima na po tayo. Ang banal na hapunan o ang huling hapunan ng Panginoon. Doon pa rin po sa mga gawa, kapitulo 2, mga talata pong 24 hanggang 26. Ang konteksto po noon, unang Korinto, kapitulo 11, mga talatang 17, o 16 hanggang 37. Patungkol po ito doon sa huling hapunan ng Panginoon. Bakit ba ito ay dapat matutunan ng mga bagong mananampalataya? Sabi ni Jesus Christ, habilin niya ito doon sa kanyang mga alagad. Habang tayo po, ang mahalagang aral nito, mga kapatid, habang ikaw ay nakikiisa sa pagkain ng huling hapunan ng Panginoon, ang simbolo nun ay inaalala mo ang mga sakripisyo at hirap ni Kristo nung ikay iligtas. Pangalawa, ipinapahayag mo at nananampalataya ka na si Jesus ay muling magbabalik para tayo ay kunin. Yun po yung simbolo ng huling hapunan na dapat natututunan. At habang ginagawa natin ito, mga kapatid, ang taong sumampalataya kay Kristo at kaisa sa pagsasaganap ng huling hapunan ay nagiging patuloy na kabahagi ng kanyang katawan o ng church. So, nasa tahanan ka man, mga kapatid, kung itong gagawin, kapag build ka ng church sa iyong tahanan at ginawa mo ito, ikaw ay kabilang sa iglesia na itinayo ng Panginoon. Ang huling hapunan. Alam nyo, mga kapatid, nung ganapin ito ni Jesus Christ kasama ng kanyang mga alagad, masaya pa sila pag akyat nila doon sa upper room. Nung sila ay kakain na, nung hawak na ni Jesus Christ yung tinapay na walang libadura o walang pampaalsa, bilang propeta, habang hawak niya yung tinapay, ipinakita sa kanya ni Yahweh o ng Diyos Ama. Yahweh means the Hebrew word, nang ibig sabihin ay God the Creator, ang Diyos na manlilika. Ipinakita sa kanya ng Diyos yung mangyayari na sa kanya in the following hour, sa mga susunod na araw. So yung dating masayang mukha ni Jesus Christ, may mga matamis na ngiti sa kanyang mga labi dahil kasama niya yung kanyang 12 disciples. Nang pinakita na ni Jesus, ng Diyos Ama sa langit, yung mangyayari sa kanya sa mga susunod na oras, nalungkot yung kanyang labi, nalungkot yung kanyang mukha. Nawala yung ngiti sa kanyang labi kasi umpisa na yun ng kanyang pagsasakripisyo. Umpisa na yun ng kanyang gagawing pagliligtas para sa atin. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ng pagtitake ng communion. Pag-alaala ito sa sakripisyo ni Kristo para sa akin, para sa iyo, para sa buong mundo. Habang laman to ng puso mo, hindi kayang pigilin inuman ang iyong mga labi para ibahagi si Kristo sa iba. So, nasan tayo? Pang-anim. Okay. Sabi pa rin dito tayo alis sa Gawa chapter 2 o kapitulo 2, mga talata namang 44 hanggang 45. At sa aklat ng Marcos, kapitulo 12,
Ang mga talata niya ay 41 hanggang 44. Mababasa natin sa Gawa, doon sa aking unang binanggit ang ganito. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ng kanilang ari-arian. Sa talatang 45, ipinagbili nila ito at ang pinagbilhan ay pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang pang-anim po ay pagkakaloob. Mahalaga na natututunan ng isang bagong mananampalataya na dapat siyang nagkakaloob o nagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Bakit isinama ito sa mga pangunahing aral ang pagkakaloob? Ang pagbibigay, mga kapatid, para sa akin ay ebidensya o katunayan na ikaw ay nagmamahal. For example, ako ay may nililigawan, di ba? Pag mahal ko siya, ang ibibigay ko sa kanya ay may mga halaga, di ba? Bibigyan ko siya ng 24 pieces na red roses na may halaga. Bibigyan ko siya ng 24 pieces na malalaking Toblerone. Hindi ko siya bibigyan ng lollipop. Hindi ko siya bibigyan ng chocolate, di ba? Anong gusto kong ipalabas dito? Ang gusto kong sabihin dito, mga kapatid, kung totoong nagmamahal ka, tinubuan ng pagmamahal ang puso mo, walang halaga sa'yo, gaano man kalaki yung ibibigay mo alang-alang doon sa iyong minamahal. Bakit? Ang una pa rin naging halimbawa nito, si Jesus Christ. Alam niyo, mga kapatid, pwede tayong iligtas ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Yung sabihin ng Diyos na ililigtas ko ang mundo. Pero bakit nag-usap yung Ama sa langit at si Jesus na, anak, wala nang ibang remedyo, ikaw na. Nag-volunteer si Jesus Christ na siya yung magliligtas sa mundo. Pero makapangyarihan siya. Bakit niya ginawa yon? Kasi ang sabi doon sa aklat ng mga Roma, kapitulo 5, ang talata ay 8, dapat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nung tayo'y makasalanan pa, si Jesus ay namatay para sa atin. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ibinigay ng Diyos Ama sa langit yung kanyang pinakamamahal na anak para maramdaman ng tao, ng mundo, kung gaano niya tayo kamahal. Hindi naging madamot ang Diyos nung tayo kanyang mahalin. So kapag ang isang tao kapag natutong magmahal sa Panginoon dahil sa kanyang mga salita, kaya niyang magbigay yung pinakamalagang bagay sa kanya. Hindi hinihingi ng Diyos kung ano hindi niya kailangan yung ating pera, di ba? Hindi niya kailangan yung anumang material na bagay. Kasi sa kanya nagmumula yung lahat ng mga bagay. Anong hinahanap ng Diyos? Yung puso nating mabagbigay. Yung pagiging masunurin natin. Kasi habang tayo gumagawa nito, lalong binubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit upang tayo ay pagpalain. Nasa pang-7 na tayo, dun sa malambot na pagkain. Napakahalaga nito, humayo at gumawa ng disipulo. Babalik tayo dun sa ating binasa. Dito sa Gawa, kapitulo 2, ang talata po ay 47. Binanggit sa mga pahayag sa Gawa na araw-araw ay dinadagdag ng Panginoon sa kanila ang mga nagiging mananampalataya. At ang konteksto pa po niyan, mga kapatid, ay yung Mateo kapitulo 28, mga talatang 19 hanggang 20. Sabi ni Jesus Christ doon, sa Mateo kapitulo 28, paakyat na siya nun sa langit, pagkatapos niyang mabuhay na maguli, tinawag niya yung kanyang mga alagad. Sabi niya doon sa